po mga breeder, welcome po sa aking channel. Today ang vlog po natin is about pagpapaligo ng ating mga manok. Kung napansin nyo po ng mga nakakarang araw, umuulan at narumihan ang mga balahibo ng ating manok. Since nasa kulungan lang sila, this is the right chance po para mapaligo natin sila at magandang sikat ng araw para rin sila matuyo agad-agad. So samahan nyo po ako at papaliguan natin sila isa-isa. Standby lang po kayo. Mag-start na po tayo. Una po, gagamit tayo ng shampoo para sa manok, which is itong wash out. Nabibili naman po ito sa any poultry supplies. And mura lang naman po ito. 20 pesos lang po ito dito sa amin. And lahat po ng uri ng manok, pwede po itong gamitin. Kalapate or anumang uri ng manok o yung mga panabong or Texas. So since manok natin is bantam, good for 10 to. So ngayon, kung maliit ang ating manok, pwede natin siyang doblehin. So mga 20 chickens pwede nating ipaligo dito sa kanila. Kakasya sa kanila to. So nagpuno na ako ng tubig, kinalahati ko lang sa timba. Ayan, ihahalo natin siya rito. So ayan, so hintayin nyo lang po akong mahalo to. And then kukunin na natin ang ating mga manok isa-isa. So ayun po, nahalo na natin tong wash out dito sa ating timba na may tubig. And na-realize ko meron pala akong more than 20 na manok and may mga microbantams tayo. Nagdagdag pa ako ng isang sachet para mas maganda yung formulation ng ating tubig at talagang maging effective at kumapit sa kanila yung gamot dito sa balahibo nila. And dinagdagan ko lang din yung tubig kasi syempre isang galon to, kaya dapat pala 2 gallons, so dapat 4 gallons ang dosing ditong ating wash out. So yan, dinagdagan ko lang yung tubig. And then since maliit yung manok natin, sakto na sa kanila to. So ayan, kunin na natin yung unang manok natin na which is siguro mag-start tayo sa mga chabo bantams natin. And since nasa kulungan lang naman sila, di naman sila ganun kadumi. So tara, simulan na natin. Dito tayo, kunin na natin si Uno, and then next natin si Pakito, and then yung the rest dun sa kulungan na yun na trio. Sige po, tara, kunin natin si Uno. Ayan. Since si Fiona may itlog at may mga sisiw, hindi na natin sila papaliguan. Later or bababa ko na yung mga anak niya. And then si Uno, kunin na natin para siya yung paliguan. Ayan. Aware naman siya dito at maamon na to si Uno. Ayan, kung mapapansin nyo, may dumi yung palong niya. Hindi ko alam kung sugat yun or dumi or ano. Matatanggal yan, lilinisin natin yan. Start na po tayo. Una po, binabasa ko yung balahibo nila para kumapit talaga yung formulation sa balahibo nila. So saka binabalawa pa rin yung paan nila para matanggal yung mga ipot at yung mga dumi-dumi para hindi rin humalo sa tubig natin. So una, tapat natin siya sa tubig para hindi siya mabigla. Ito yung kailangan din yung una sa palong para ma-aware sila, ma-relax sila, para nila may tubig, para may something na dumadampi sa kanila. Yan, tulad yan, yung tubig dinadahan-dahan na natin, nililinis natin yung palong nila. So ayan, medyo nare-relax yung manok pagka ganun. Minamassage din natin yung palong, and then natanggal na pala yung dumi, which is ano pala siya, langit. May sugat pala siya, parang kagat ng lamok. Ayun. So natanggal na siya. So ayan. Then next natin, pagka nabasa ng ganyan, dalawa lang natin yung paa. Ayan. Hindi naman ganun karumi. Ayan. Pagka ganyan basa na siya, medyo basa na, pwede na natin siya lublog dito sa timba natin. Ibig lang po natin yung bulkot, and then babad natin na ganyan, and then kusutin natin yung mga part na kaila-ilaliman ng balahibo niya. Ayan. Para matanggal din yung mga parasites or kuto na nakadikit sa balahibo nila. Ayan, babad lang natin, and then massage natin or parang hinuhiluran natin yung palong nila para matanggal din yung mga dumi na nakakapit.
ideal pala na pagpaligo ng manok around morning between 8 a.m. to 10 a.m. Kasi ganun ka-healthy yung sinag ng araw para sa mga alaga natin. Nag-start tayo ng tanghali, medyo mainit na yun para sa kanila. And since nag-start tayo ng late, around 11 a.m. na yun, so by 12 o'clock siguro tapusin natin sila paliguan. And nakatuyo na rin sila lahat. So tara, tapusin na natin to. Make sure na ma-scrub yung bawat area para pumasok doon sa balahibo nila yung formulation ng tubig natin, which is wash out. Ayan. And then after ito, magiging shiny rin ng balahibo nila once na matuyo sila. Ayan. Linisin lang natin yung mukha. Yung mga pagkain na nadumikit sa kanila, yan. Minsan, nag-i-stack yan sa mukha nila. Ayun. And then, magiging red na ulit yung palong na. Kaya sa natanggal natin yung mga puti-puti na yan. Ayan. Every month, pinapaligo ako talaga yung aking mga alaga. Para syempre, maging healthy sila, yung balahibo nila, patanggal yung mga parasites. Maganda yung magiging nutrition nila pag kumakain sila, wala silang kahati. Pagka na-eliminate natin yung mga parasites na yun. Ayan, so nag-absorb na mabuti yung tubig. Inagod ko hanggang pati sa buntot niya. And ibibilad natin siya sa araw. Saglit lang naman, hindi naman na kailangan magtagal as long as ma-cover natin yung mga areas na may mga dapat pinupuntahan ng mga kuto, yan, or hanip. Hindi na natin siya babanlawan. Yan. Since malinis naman yung mukha, okay naman na. Tinatanggal ko na lang yung mga leftover na pagkain na dumikit sa mukha niya. Kaya kasi umiinom sila ng tubig na nag-stack yan sa mukha nila, sa tuka or sa palong. Madali naman siya tanggalin para mo lang siyang hinihiluran. Hindi na kailangan gumamit na kung ano mga tools. And then ibibilad natin siya sa araw doon. I-ready ko na rin yung kanilang bilaran, which is doon sa may semento, lapit sa semento. And meron talaga sila sampayan para sa yung sampayan ng damit, ginamit ko sa aking mga manok, sa aking alaga. Ayan, okay na siya. Bibilad na natin. Next natin si Pakito. Ayan, ready na rin siya. Next natin si Alus naman. Siya naman ang next natin sasalang dito. Next natin si Tanda. Ayan, dumi na rin ang balahibo niya. Oh. Dikit na rin. Tara. Si Bruno naman yung next natin. Ayan guys, nakabilad na sila. Inuna natin yung mga roosters natin. Yan, at kailangan natin silang bantayan kasi oras na matayo sila, may tendency na mag-away-away sila, magtukaan sila. Kaya ayan, babantayan natin sila. And mabilis lang naman sila matayo since mainit naman ng panahon at talaga maganda sikat ng araw. And then niready ko na rin yung mga small cages natin doon para sa mga chabo breeders natin. And yung ibang hen natin na si Kimi, tsaka yung iba na naglilimlim, hindi na natin sila pwedeng paliguan kasi since nag-lay naman sila ng itlog, okay na muna sila for next maintenance naman na paliligo na natin sila papaliguan. So ayan po sila, para lang mga damit na nakasampay, nakakatuwang tignan. Ang babait nila no pagka nakaligo, pero mamaya mag-aaway-aaway na yan, kailangan dapat natin bantayan. Sige, move on na po tayo doon sa ibang mga breeders natin para makatuyo agad tayo ng mga sinampay, mga manok. Ayan. So yun na nga, dito na tayo sa ating mga chabo breeders. Okay, so simulan natin dito hanggang sa doon sa dulo.
So unahin natin yung yellow forest natin, yung silver duckling natin, then eto yung mga pair na to. So hanggang doon sa triplets natin, huli natin triplets natin, and then yung sirama na yon, papaliguan din natin yan. Okay, so yun po mga ka-breeders, napaliguan na natin ang ating mga Chabo Bantams. Ayan na po sila, nakasampay na, and then hintayin lang natin matuyo since may araw pa naman. And sinama na rin natin yung sikulit natin, yung ating sirama na yun sa dulo. Ayan, at ang natitira na lang is yung ating microbantam sa talisain na mag-aama, tsaka yung kanawayon hen. Ayun, so si Pakito hiniwalay ko muna, ando sa taas, nasa dulo. Naawan niya kasi at tinuto kayo mga kasama niya sa baba. So ayan, ayan, mas mabuti nandiyan sa dulo, naka-separate siya. So ayan, ang ganda ng sikat ng araw. So hintayin lang natin na talagang matuyo sila, tsaka nandun sila babalik sa upuan, sa kulungan. Okay, ayun po. Proceed na tayo sa pampaligo do sa sa ibang natitira natin. At ayan na po mga ka-breeders, napaliguan na natin ating mga alaga. Andiyan na po ating Chabo Bantams and Standard Bantams. Hintayin lang po natin sila matuyo at ibabalik natin sa kulungan. Ito pong nasa baba medyo tuyo na, kung mapapansin nyo, medyo tuyo ang kanilang balahibo. Pwede sila ibalik mamaya. At ayun na rin natin mga breeders ando sa kulungan sa small cage na yon. Hintayin lang tayo ng ilang minuto. Inabot din tayo ng 1 oras sa pagpapaligo sa kanila. Hindi ko na sinama yung sa video kung paano sila paliguan yung mga natira, kasi kukusyon din talaga ng habang oras. At abangan nyo po aking next upload. Ang tatakil po natin kung ano yung mga stance itong manok na to. Ilalapag po natin sila sa table para makita natin kung ano yung tsura nila or features nila, at papakilala ko po sila sa inyo isa-isa. Ayan, so mamayang hapon po papakainin ko po sila at bibigyan ko po sila ng vitamins. Yun po talaga, maintenance sila every month para sila maging healthy. So ayun, ang ganda nila tingnan lang pagkasama-sama, ang cute nila, diba? Nakakatuwa at talagang nakakatanggal ng stress itong aking mga alaga. So sa mga susunod pong video, kita-kita po ulit tayo at abangan nyo po aking next upload. Po mga ka-breeders, hanggang dito lang po aking video. Ayan po, nakikita nyo sila sa background. Talagang enjoy sila ngayon na napaliguan sila. So kung na-enjoy nyo po yung aking video, please like and share and subscribe naman po sa aking channel para sa mga daily updates or updates sa mga aking alaga. So yun lang po, maraming salamat and ingat po tayong lahat. God bless.